Ang larong ito ay ang tinuturong rason ng mga otoridad sa isang nangyaring insidente sa Visayas Region. Larong tungkol sa malayang paggawa ng kung ano-anong mararahas na krimen o gawain. Kaya sa videong ito tatalakayin natin kung ano ba talaga ang larong ito at bakit ito punong-puno ng mga kontrobersya dito sa Pilipinas. Ito ang larong tinatawag na Gorebox at bakit nga ba ito na-banned? Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Para sa mga hindi pamilyar sa mundo ng sandbox gaming, ang Gorebox ay hindi gaya ng karaniwang horror o action games na may sinusundang kwento o misyon. Isa itong virtual sandbox o isang digital playground kung saan halos walang limitasyon ang maaaring gawin ng isang player. Nagsimula ang lahat sa isang independent German developer na si Felix Philipp sa ilalim ng kumpanyang F2 Games. Ang layunin, gumawa ng isang laro na may mataas na kalidad ng physics simulation at magbigay sa mga player ng halos walang hanggang kalayaan. Sa simpleng salita, binibigyan ka ng laro ng kontrol sa lahat. Pwede kang mag-spawn ng mga sasakyan, maglagay ng mga NPC o ragdolls, gumawa ng iba't ibang real-world scenarios at subukan ang napakaraming uri ng armas at kagamitan. Ngunit bakit nga ba ito tinawag na Gorebox? Dahil ang pangunahing atraksyon ng laro ay ang tinatawag nitong Advanced Gore System. Ang bawat tama ng bala, bawat pagsabog at bawat aksidente sa loob ng simulation ay nagpapakita ng detalyadong mga pinsala sa mga karakter, tulad ng dugo at mga laman. At dahil dito, sumikat ang laro sa maraming gamers at tech enthusiasts. Ito'y tinuturing nilang na isang kahangahangang mechanical engineering sa mobile gaming industry. Isang laro kung saan pwedeng ilabas ang stress at creativity. Subalit, paano kung ang isang digital outlet ng stress ay naging inspirasyon para sa isang totoong trahedya? Nitong mga nakaraang linggo, niyanig ang bansa ng maglabas ng opisyal at bigla ang direktiba ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang kanilang utos ay mabigat: ang pansamantalang pagharang at pagban sa access sa larong Gorebox sa buong Pilipinas. Ang naging dahilan nito ay isang malagim na insidente sa loob ng isang paaralan sa Visayas Region. Isang pangyayaring agad na umagaw sa atensyon ng mga otoridad at gumulat sa buong bansa. Ayon sa investigasyon, natuklasang isa sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen ay isang masugid na manlalaro ng Gorebox. Dahil dito, lumitaw ang mga tanong kung maaaring may naging impluwensya ang laro sa nangyaring karahasan. Ayon sa mga pahayag ni CICC Undersecretary Renato Paraiso, may seryosong hinala ang mga otoridad na ang mechanics ng laro ang naging dahilan dahil nagpapakita ito ng mga mararahas na senaryo at paghawak ng mga armas na posibleng nagsilbing parang visual manual o blueprint sa kung paano isinagawa ang madilim na plano sa totoong buhay. Dahil sa bigat ng usapin, umabot na ito sa Senado. At sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa Embassy of Germany in the Philippines upang formal na maabot ang developer ng laro at mapag-usapan ang mga posibleng hakbang kaugnay ng issue. Ngunit, sino nga ba ang tunay na may sala? Ang pixels ba sa screen o ang lipunang irresponsableng humahawak ng mga cellphone? Dito na natin kailangang tignan ang mas malalim na realidad. Ang video games nga ba ang lumilikha ng karahasan sa loob ng maraming dekada? Tuwing may nagaganap na trahedyang kinasasangkutan ng mga kabataan, ang media at video games ang madalas na unang nasisisi. Noong dekada 90, mga pelikula ang itinuturong dahilan. Nang sumikat naman ang PC gaming, mga laro tulad ng Counter-Strike, Roblox at GTA naman ang napagbibintangan. At kamakailan ang Gorebox naman. Ngunit ayon sa maraming scientist at licensed psychologist, ang isang taong may healthy at stable na mental health ay kayang-kayang paghiwalayin ang mundo sa pagitan ng video games at reality. Naiintindihan ng utak ng tao na ang mga nakikita sa screen ay mga karakter lamang na gawa sa pixels, code at mga pangyayaring maaaring i-reset sa isang pindot. Kaya bakit nagkaroon ng koneksyon sa insidenteng ito? Dito pumapasok ang tinatawag na pre-existing vulnerabilities. Kapag ang isang bata ay lumalaki sa ilalim ng matinding social isolation, tuloy-tuloy na cyberbullying,
problema sa pamilya o untreated mental health issues. Unti-unti siyang naghahanap ng outlet para ilabas ang mga negatibong emosyon na kanyang dinadala. Sa mga ganitong sitwasyon, ang isang violent sandbox game tulad ng Gorebox ay hindi na lamang simpleng libangan. Maaari itong maging isang lugar kung saan na ipoproject at na-validate ang galit, takot at frustration na matagal nang naipon sa loob niya. Hindi ang laro ang nagtanim ng galit sa kanya. Sa ilang pagkakataon, ang laro ay ang nag-trigger lamang ng galit na matagal nang naroon. Sa realidad, pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. Sila ang biktima, sila ang mahina. Pero kapag binuksan nila ang Gorebox, sa loob ng sandbox simulation na iyon, biglang nagbabago ang realidad. Sila na ang may hawak ng baril. Sila na ang may kontrol sa buhay at kamatayan ng mga karakter. Ang laro ay nagiging isang escape route o takasan kung saan maaari nilang ilabas at iparanas sa mga digital avatar ang lahat ng galit at sipayo na nararamdaman nila sa totoong buhay. Sa isang opisyal na pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang developer ng laro na si Felix Philip para sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya dito sa Pilipinas. Kasabay nito, mariing iginiit ng F2 Games na ang Gorebox ay may mahigpit na age rating na rated 18 o idinisenyo lamang para sa mga players na 18 years old pataas. Ngunit harapin natin ang katotohanan. Gaano nga ba kaepektibo ang mga digital safety labels na ito? Sa kasalukuyang sistema ng mga mobile app stores, walang humihingi ng valid government ID. Wala ring tunay na facial recognition o biometric barriers na pumipigil sa mga bata. Sa maraming pagkakataon, isang simpleng paglalagay lamang ng peking birthday ay sapat na upang magkaroon ng access ang isang menor de edad sa mga laro at content na hindi para sa kanilang edad. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na regulatory gap, isang malaking butas sa digital infrastructure na nagpapahintulot sa sensitibo at mature content na madaling maabot ng mga bata. Ngunit ang tanong, ang pag-ban ba sa Gorebox ang pangmatagalang solusyon upang maprotektahan ang mga paaralan at mga kabataan? Kung ibaban natin ang bawat application na may marahas na tema o madilim na content, saan natin iguguhit ang linya? Kailangan din ba nating harangan ang buong internet? I-censor ang mga pelikula, balita, libro at iba pang anyo ng sining na naglalarawan ng karahasan? Dahil kapag ang lahat ng sisi ay ibinuhos natin sa isang software o mga pixel sa screen, natatakpan natin ang mas malalalim na suliranin ng ating lipunan. Natatakpan natin ang kakulangan ng sapat na oras at gabay ng ilang magulang na abala sa paghahanap buhay. Natatakpan natin ang kakulangan ng mental health support at mga licensed guidance counselors sa maraming paaralan. At higit sa lahat, natatakpan natin ang kultura ng bullying, social isolation at mga problemang madalas na binabaliwala bilang normal lang o birong pambata hanggang sa may mangyaring trahedya. Sa huli, ano nga ba talaga ang Gorebox? Isa lamang itong koleksyon ng mga linya ng code, pixels at ragdoll physics na tumatakbo sa mga server sa kabilang panig ng mundo. Wala itong isip, damdamin o sariling kagustuhan. Hindi ito marunong magalit. Hindi ito marunong magtanim ng puot. Ngunit ang tunay na nakakatakot na katotohanan ay nagsisimula kapag ang karahasan sa loob ng isang screen ay naisasalin na sa totoong buhay. Dahil sa puntong iyon, hindi lang pixels ang nawawala, kundi ang mga totoong buhay sa mundong ito. Totoong taong nasasaktan at totoong mga pamilya na ang nasisira. Sa tingin ninyo, sapat na bang solusyon ang pag-ban sa Gorebox upang maprotektahan ang ating mga kabataan? O isa lamang ba itong mabilis na tugon na pansamantalang nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad habang nananatiling hindi natutugunan ang mas malalalim na suliranin ng bansa? Shoutout nga pala sa dalawang nag-join sa channel ngayong buwan ng Hulyo. Maraming salamat sa suporta.